literal na dagat ng basura. Ito ang bumungad sa mga residente ng Parañaque kasunod ng walang tigil na ulan, bunsod ng habagat. Mayroon po mga plastic bottles, styrofoam, tsinelas at sari-saring basura. Ang mga ito, saan nga ba nagmula? Pero teka, ang komento ng iba mula sa mga depektibong flood control projects o kawalan ng flood control plan sa mga lungsod. Pero bakit ang problema sa baha tila biglang nalihis na sa basura? Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, ngayon lang sila nakakita ng ganito kalaking tambak ng basura sa Parañaque. Dati hindi nangyayari yan eh. Pero dahil una-una, madaming basura, nasira pa yung trash trap, tapos ang dami talagang bumagsak na tubig. Bagamat hindi niya ito tinawag na isang garbage crisis, iginiit ng Pangulo na kritikal ang sitwasyon. I wouldn't call it a garbage crisis, but that is the problem that we are facing. Pag tayo nagtapon ng basura, pagdating ng bagyo, babalik po sa atin yan. Linis muna, no? Linis, and then after that, imbestigahan natin bakit nangyari ito. Kaya ang isinusulong na solusyon ng pamahalaan, ang Waste to Energy o WTE program. Pinag-uusapan namin ng mabuti yung waste to energy ng mga plano. Sa ilalim nito, ang mga basurang hindi na mare-recycle ay daraan sa iba't ibang waste to energy technologies upang makagawa ng kuryente o iba pang anyo ng enerhiya. Magandang pakinggan, pero bakit tinututulan ng ibang environmental groups? Ayon sa Oceana Philippines, ang mga waste to energy system na umaasa sa pagsunog ng basura ay maaaring magdulot ng toxic emissions kung hindi mahigpit ang kontrol sa mga ito. Hindi rin daw nito natutugunan ng ugat ng problema, ang patuloy na paglikha ng napakaraming single-use plastic. Ang solusyon, hindi dapat lamang daw nakatuon sa paghahanap ng paraan para maproseso ang basura. Sa kabilang banda, meron ding umaalma. Mula kasi sa issue ng flood control, bakit daw ang focus ay biglang nalipat sa basura? Hindi naman maikakaila na malaking sanhi ng pagbaha ang pagbara ng mga daluyan ng tubig dahil sa basura. Pero hindi ba't tungkulin din ng mga local government unit ang maayos na pangongolekta at pamamahala ng basura? Lalo pat noong 2001 pa ipinasa ang Ecological Solid Waste Management Act na nag-uutos sa mga LGU na magpatupad ng segregation, material recovery facilities o MRF at maayos na solid waste management. Higit sa lahat, may basura man o wala, hindi pa rin matibay ang maraming flood control projects. Sa huli, hindi dapat maanod ang usap-usapan at hindi malahis ang pananagutan. Dahil kung ang tututukan natin ay isa lamang sa mga sanhi, baka ang tunay na ugat ng problema ay basta-basta na lang mabasura. Ako po ang Papa P ng Digital Media, Piolo Velus po, para sa FYP, for your perspective.